Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy po tayo sa ating series na Autobox ni Autorans. Meron pong nag-comment sa akin kagabi. Kung pwede ro pong, wag ko na ro pong tawagin na Coaching Kuba, si Volkswagen, si Beetle, at tawagin ko na lang daw pong Love Bug. Okay lang naman po yon. Kaya lang, mas nakilala po kasi sa Pilipinas yung Coaching Kuba. At marami pong mga alaala, maraming mga memories, yung mga kabataan nung panahon namin, na kapag dumaan si Coaching Kuba, merong nagtataas ng kamay, merong sumasaludo. At kapag hindi ka sumaludo, magkakasama yung magkakaibigan. Pag hindi ka sumaludo, mapependong ka, mababatukan ka. Kaya nga po, yung katawagan po na Coaching Kuba, iyan po ay isang katawagan na nagmemorya sa maraming mga katulad naming, ito na yung edad. Kasi yung kabataan namin, doon sumikat si Coaching Kuba. Ngayon, meron po nga nag-comment doon at ang sabi po niya sa comment po niya kagabi, yun daw po bang mga Beetle na to, itong mga Volkswagen Beetle na to, ito daw po ba ay naka-disc brake? Ngayon mga kapatid, ito pong nire-restore natin na Beetle, no? Itong Coaching Kuba na to, ito po ay naka-disc brake na. At malaki po ang rotor disc. Ayan, no? Tingnan nyo, malaki siya. Oh. Hindi katulad nung mga sasakyan, kahit nga yung mga crosswind na yun, yung mga nandyan, yan, pakita mo. Hindi po ganito kalaki ang kanyang rotor disc. Ang isang problema lang dito sa Beetle ay wala siyang hydroback. Kaya kung iisipin nyo, baka matigas ang preno nito. Yon. Posibleng mayroong kaunting tigas. Pero dahil sa maganda po yung ginawa nila sa brake pedals nito, ito po yung brake pedals. Ayan. Ito po ngayon ang nagpalambot sa preno. Ayan. Yung pedal po niya ay talagang direktang itinutulak yung atin pong cylinder. Yung push rod ng ating cylinder. Dito na po yun nakakonekta. Dito, ayan, yan. Okay? So, ito naman yung accelerator. Isa yon sa nagpalambot. Ngayon, ang isa pang maganda, dahil ito ay naka-disc brake na, ito po, yung kanya pong caliper ay daran! Ayan, double cylinder po siya. Tignan niyo po yung caliper niya. Double cylinder. Isa, dalawa. Kaya po talagang kapag inapakan mo ang preno, kapit na. Dito pa lang sa dalawang preno sa harapan. Malakas po ang kapit niya. Tapos, ito po yung kanyang disc pad. O, ang kakapal pa, oh. Halos parang hindi nga nagamit ni Kuya Tony. Itong preno, itong sasakyan, na ipahinga na niya. So, yun ang maganda rito sa brake po nitong Coaching Kuba na to. Ayan, dito po siya. Ngayon, palit na rin po ako ng mga hose. Lahat bago na. Ayan. So, dito po ito, palit na tayo ng mga brake hose. Tapos, dito na siya nakakabit. Ganon. Kabilaan po siya doon. At papunta na nga po dito sa ating brake cylinder. Itong ating master. Ngayon, itong brake master po na to, ay may darating po tayong bago. Medyo na-delay lang ng konti. Ngayon mga kapatid, balik po tayo rito sa rotor disc na ito ng Volkswagen. Tanggalin ko lang itong lock. Ito, kagandahan dito, tingnan niyo mga kapatid. Oh. Yung ibang mga model na katulad ng mga crosswind na yan, yung tornilyo dito ay yung standard na tornilyo lang. Pero ito, ayan po yung pinaka-tornilyo niya. Tapos ito po ay mayroong lock na allen. Yan. Ilalak po na allen na ganon. Para hindi siya basta-basta iikot. So dito po nakakabit yan. Yan. Ngayon, yung paghigpit po dito ay yun din yung settings itong ating rotor kung sobrang higpit or kung tama na yung kanyang higpit dito sa tornilyo. Kasi pag nahigpitan nyo ito ng todo, maninikit po itong bearing at masisira po yung bearing nito. Posible pang mag-overheat at masunog ang inyong preno kasi sobrang higpit nito, masisira yung bearing. So ngayon, tatanggalin ko ngayon to at ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki itong rotor na to. O, ayan po, oh. Malaki. At double bearing siya. Bearing dito sa loob at bearing dito sa labas. Ayan. Kaya ito po ay matatag. Kaya doon sa mga nakikita nyo po na mga commercials ng Volkswagen, ayan po yung isang bearing,
At ito naman yung outer bearing. Ayan. So yung mga nakikita nyo pong commercial ng Volkswagen, ang alam ko, napanood nyo ba yung pelikula ni Fernando Po Jr. ni FPJ? Agila, dadagigin tayo ng agila. Ayun, bago ka mga agila. Holy cocktail, holy cocktail. Helicopter, helicopter. Yun yung pelikula niya na marami yung nakasakay doon sa Volkswagen, maraming lumalabas. Sa Volkswagen po kasi, ang isang kinikerry nila rito ay sobrang lakas ng mga suspension nito na kahit punuin mo ng sakay, itong loob ng Beetle na yan, kahit gaano kabigat, ay kayang-kaya po nung suspension. Gawa nga po na ito ay naka-torsion bar. Yan, tulad nito. Dalawang torsion bar po ito. So ito yung kanyang upper suspension at ito yung kanyang lower suspension. Pero ito ay direct na nakakabit sa torsion bar. Yan. Ganong katibay, ganong kalakas ang suspension nitong Volkswagen. At doon naman sa likod, malaki po yung tubo nito, yung torsion bar na nasa loob. Ayoko nang hawakan kasi ito ay nakapintura na, nakaprimer na po yan. Hindi ko na siya mahahawakan. Bukas ay pipinturahan na po namin yan ng flat black para maganda-ganda po ang itsura. Dahil, buti naman nakaligtas kayo. Sino ka naman? Parang nakita na kita. Ikukumpara ko yung trabaho ni Ferdinand Porsche doon sa owner na 500,000 piso ang halaga. Ito pong trabaho, itong design ni Porsche na malaki ang disc brake dito sa harapan ng Volkswagen at ang ginawa po niya doon sa kanyang caliper ay double piston. Ayan. Para ang lakas ng preno ay matindi. Bakit dinisign ni Porsche na dapat malakas ang preno nitong Volkswagen Beetle na yan? At bakit nilakihan niya yung rotor? Kasi nga po, unang-una, 1600 na po yung makina nito. So para sa isang 1600, ito talaga yung tamang design. Napakalaki ng rotor. At yung kanyang caliper ay 2 ang piston. Ngayon, yung owner po na 500,000 na yon, ipapakita ko sa inyo ngayon kung gaano kalaki yung kanyang rotor at hindi pa siya double piston ang kanyang caliper at ang makina nito ay 20 valves na 1600 na 4A GE na engine. Tignan nyo po kung gaano kaliit ang preno nitong owner type Jeep na to. Ang laki-laki ng makina. Ayan, tignan nyo. Ang laki ng makina niyan. Twin cam, double overhead cam na may 20 valves, 1600, at hindi ng lakas ng makina na to, ay hindi ka kayang pahintuin nitong preno na to. Ito po yung kanyang rotor. Ito yung rotor disc ng Volkswagen. Oh. Mas malaki po ito dito sa rotor disc nitong mamahaling owner type Jeep na mayroong makinang 1600 na double overhead cam na makina ng 4AGE. Pangarera po yan. Kung pangarera ang design nito talaga at mabilis, malakas, bakit nilagyan mo ng ganitong preno? Unang-una, ito ay single piston lang. Ito lang. Pakita mo dito, Glenn. Single piston lang po yan. Dito lang siya. Wala na dito. Pero sobrang liit niyan. At sa totoo lang, kapag mabilis na mabilis ang takbo nito, hindi siya ihinto nung preno na to. Hindi kakayanin. Kaya nga, yung nag-design ng Beetle na Volkswagen, ito ang ginawa niya. Malaki talaga. Ikumpara mo naman. Di ba? Ikumpara mo yung gawa ni Ferdinand Porsche dito sa gawa nung gumawa ng owner na to. Kasi po, ito yung mga owner nung araw ito, kinakabitan, hindi naman ganyan ng engine. Reject na talaga itong preno nito. Kuya Dario, pasensya ka na, hindi pa ako nakakakuha ng conversion na mas malaki para dito.
Pero meron naman talaga tayong makukuha. Kaya lang, wala pang dumarating na order ko kay Sir Ariel Sonorio para ito ay ma-convert ko ng mas malaking rotor disc katulad nito. Hindi ko sinisiraan yung gumawa nito. Ang ipinakita ko po sa inyo ay yung design ni Porsche doon sa 1600 na Beetle na kung tutuusin, mas malakas yung makina nito. Double overhead cam to. Pero yung 1600 na Beetle na yon ay wala talagang panama kung sa lakas at bilis nito. Pero ano ang design ni Ferdinand Porsche? Ito, dapat malaki yung preno. O, di ba? Okay, eto naman mga kapatid, isesentro na lang yan at bukas ay itotorno na po yan ni Engineer Tolitz. Okay, balik tayo dito sa ginagawa natin. Dumating na po yung mga order kong pyesa ng Volkswagen. Ipapakita ko po sa inyo. Ito po ay galing diyan sa G. Araneta kay Sir Edwin ng Bubblehead. Kung may mga kailangan kayo sa pyesa ng Volkswagen, ito po ang number ni Sir Edwin ng Bubblehead. Orderin nyo, lahat ng pyesa ng Volkswagen ay meron po sila, kompleto po sila. Ito po yung mga binili natin ngayon. Ayan. So, ito po yung kable para doon sa ating clutch. Ayan. Yung pinakita ko po sa inyo kanina. Ito yung kable sa ating clutch. Ngayon, ito naman yung rubber. Doon sa pagitan ng body at saka noong chassis na ginagawa ni Tukayo Randy. Ayan. Isusukat natin mamaya. Tapos, ito naman yung sa fender nung katawan. Ito. Pakita ko sa inyo. Kaya may mga gatlaan na pala to eh. Ito po yung rubber dito sa fender. Ayan. Ditanggal po kasi talaga yan eh. So, lagay ko muna dito. Mamaya natin ayusin ha. Oh, Tukayo, sukat mo nga dyan. Ayan. Oh. So, yan yung dyan. Oh. Yan. Galing oh. Okay. Mainit pa. Sige. Okay, tapos itong mahaba. Itong mahaba sir, ito po sa gilid. Yan. Oo. Okay. Yan. Tapos itong Yan sa kabila. Yung maiksi dito. yung isa, dito naman ito. Oo. Yan. Yan. Okay. Tapos, yun, sa kabila na yan. Dito. Ayun. Ito mga kapatid yung yung kable sa clutch. Bagong-bago po ito. Alam mo mga kapatid, itong Volkswagen na to, kung iniisip nyo na, naku, wala na ako mabibili ng pyesa na yan. Naku, bebenta ko na yung Volkswagen ko. Diba? Bebenta ko na. Wala, sayang lang yan. Hindi na mabubuo, pinangihinayangan yun. Hindi po, ito po, pati sa kable. Yun nga yung kickdown cable ng Pajero, yung mga Fieldmaster, ang hirap hanapin. Eh, kailan lang ba yung mga Pajero na yan, Fieldmaster? Pero ito pong mga pyesa nitong Volkswagen na to, hindi mo naman kailangan ikabit to, ipagpaparehas lang natin, hihilahin mo lang yan para maiparehas natin yung haba. Yan, tignan natin, baka mamaya maiksi itong nakuha natin. Isusukat na lamang po namin mga kapatid, kasi hindi pa mahila, kasi yung kable na yon may tama na talaga, baka naipit doon sa portion na nakayukong ganon. So kailangan na idiretso yan, Kuya Nel, itong nakayuko na yon. Tignan mo, alam mo kung bakit hindi mahihila? Kasi ito ay nayuko. Oo. So, ito yun. Ito yung hindi lulusot. Ayan, oh. Di ba? Hindi yan lulusot. Kaya ito, kailangan ma-release mo ito. Ito, i-release mo yan. So, bukas na yon. So, mga kapatid, ito na. Meron tayong mabibiling kable para dito. No? Ibalik na saan yung tinanggal mo dito para hindi mawala. Yan, ibalik mo muna. Kasi ito ang mga importante. Pag nawala ito, nako. Bibili na naman ako, abono na naman. Okay. Ito pa yung ibang mga pinagbibili natin kay Sir Edwin, no? Nakabili na rin po tayo ng cylinder, wheel cylinder. Nasaan yung luma mo, Kuya Nel? Pakita mo sa akin yung lumang wheel cylinder. Ito na po yung ating bagong wheel cylinder para po sa preno dito. Ayan. Dito po yan nakakabit sa loob nito. Okay? Ayan. O, mga kapatid, tignan nyo. O. So, ito na po yung ating bagong wheel cylinder para dito sa preno natin sa likod, dito sa may drum brake. Pero, yung aking lining ay ipapabanding ko na lang. Na? Pabanding kasi maganda pa naman yung
bakal niya. Okay, balik mo yan. Okay, ito yung luma. Tapos, nakabili na rin po ako. Ito po yung ano, yung master, no? Yung ating brake master. Wow, ayan o mga kapatid. Oh. Yung bang push rod nito, naitago nyo. Yung nakakabit sa pedal. May push rod to ha. So, ito na yung ating brake master. Ayan. Bagong-bago po yan, oh. Oh. Ito po. Ayan, yung push rod. Okay. Ano na lang to, remedyo na rin to. Ayusin natin to, ha. Pagandahin natin. So, ito yung push rod niya, nandyan yan. Okay? So, ayan. Bago rin po ang brake master. Natatakot ba kayo na i-restore nyo ang inyong Volkswagen Beetle? Huwag po kayong matakot, mga kapatid. So, available pong lahat kay Sir Edwin. Isang tawag lang po, isang message lang po kay Sir Edwin at siguradong kayo ay sasagutin para ibigay ang mga pangangailangan nyo sa inyong Volkswagen Beetle. Halos lahat po ng modelo ay meron po sila. Makokompleto na natin ito sa mga darating pang araw. Pero tulad nga nito, si Tokayo, tignan nyo naman yung trabaho niya. Wala siyang ititirang bulok. Ayan o. Pati yung ilalim dito na bulok na yung yero, yung lata, ayan, binubuo niya. Kaya kung meron po kayong mga lumang mga sasakyan, lalong-lalo na itong Volkswagen, ito po yung nirestore ko kasi kumpleto po sa pyesa na may mabibili po talaga tayo. Ngayon, tulad po nung sinasabi ko po sa inyo kanina, habang tinatastas ko itong Volkswagen na ito, marami pa akong natututunan. Kasi ang nag-design po nito ay si Ferdinand Porsche. Isa sa pinakamagaling pagdating sa larangan ng sasakyan. Hindi ko nga lang po nakalas to, pero bukas ko yan, Nel. Utang ko sa vlog ngayon, kailangan makalas mo to, kasi ito pong Volkswagen Beetle, yung kanyang speed, no? Yung sa odometer, ay dito po kumukuha ng speed sa pag-ikot po ng gulong na to. Akala ko meron dun eh. Oo. So dito, hahanapin natin yung mekanismo kung paano pinaiikot itong speedometer natin, no? Yung ating odometer. So, kailangan mabuksan mo rin ito bukas. At talaga namang bubuksan mo dahil ipapa-repace mo yung rotor. At talagang lilinisin mo, katulad din nung ginawa mo dyan, ito, kailangan ma-primeran din lahat ito, Kuya Nel. No? Ngayon, yung mga ball joints, lahat po ng ball joints ito, pati yung mga suspension parts na to, ay available po dyan po kay Sir Edwin. So, ito na yung ginagawa ni Engineer Tolitz. Nilalagyan na ng bracket. Itong ating rack and pinion. Ayan. Oh, ang ganda pa ng, ng ating rack end. So, yun po yun. So, dito po sa Autoruns, kumpleto po tayo sa gamit. Meron tayong lathe machine, meron tayong milling machine, at lahat po halos ng mga tools ay meron tayo rito para makapag-fabricate tayo at mabuo natin yung ating mga nire-restore na mga sasakyan. Umasa po kayo, yung trabaho ng mga tao namin dito sa fabrication, pati sa body work, sa body repair, ay maaasahan nyo po talaga na maayos at hindi po kayo malulugi. Sulit po ang ibabayad nyo. Ngayon, may tatanungin ako, ilakas mo, Kuya Randy. Ilang araw pa tayo dito? Dito lang. Kasama to. Ilang araw pa? Kunti na lang, sir. Kunti na lang, 2 araw. Kasi medyo titignan ko pa yung mga bulok ko, sir, sa ano. Oo. So, 3 araw. Pwede, sir. Oh, 3 araw. So, day 7 tayo ngayon. So, day 10 tayo, tapos tayo rito. Day 10. After day 10, day 11 natin, nandito na tayo sa body. Ayun, doon na tayo sa body. So, siguro dito sa body, bilang ulit tayo ng 10 araw dyan. So, bago mag-1 buwan, ay ikakasana natin. So, day 20, ikakasana natin yung body. Wala nang hintuan yun. So, sinasabi ko lamang po sa inyo para abangan nyo po yung mga gagawin namin dito. So, pagka hindi kami nakapagkasa ng body sa day 20, siya po ang sisihin nyo, ha? Hindi po ako. Siya po ang gumagawa. Tingnan ko naman kung makaabot pa kayo. Action star kasi to eh. Hindi ko pa to nakitang magbihis ng hindi black eh. Every time na umaakyat sa amin to, kasi galing siya doon sa baba, sa kainta namin, kapag umaakyat dito to, ay parang si FPJ ang dating. Ayan. Okay. Hinihigpitan niya na yung mga tornilyo ng connecting rod. No? Ayan. Ayun po yung crankshaft nitong makina ng Volkswagen. Yan po ay boxer type. No? So, yung paghihigpit niyan, ay hindi pwedeng basta ihigpitan mo lang ng
ng ano mo, ng liabi mo. Hindi po pwede. Yan ay may gauge yung ating torque sa paghihigpit. So ang torque na ginamit natin dito ay 42 yung higpit niya. Kaya pantay-pantay ang higpit niyan. Hindi pwedeng maluwag yung kabila at hindi pantay. Pwedeng masobrahan ka kung hindi mo gagamitan ng torque wrench. At kung masobrahan ka naman, pwede mong masira talaga yung tornilyo. So ito, pantay-pantay yung higpit niyan. Ayan. Mai-cover lang namin to kasi ito yung mahirap na portion eh. Ito kasing, nakita nyo to, yung mga dowel na to. Oh. Ayan. Yung mga dowel na yan, iyan yung lock nito. Ayan. Ito, no? Itong bearing na to. Ayan. Kaya dapat, sasakto dyan dito sa dowel na to. Kung hindi, hindi mo talaga maipapasok. So, yan yung medyo tricky dito na portion sa pagbubuo nitong makina ng Volkswagen. Okay. Ito yung pinaka cylinder block niya. Nandito kasi yung piston. So, nandito yung nako-compress na hangin. Ngayon, wala na po itong gasket. Ito kasi yung pinaka-cylinder head. Yan, nandito yung mga barbula. So, ito po ay diretso pasok na lang dito. At yun nga, hihigpitan yung mga tornilyo. Yan, yung mga mahabang tornilyo na yan. Ito, yan. Okay, so, pagdating po dito sa ilalim, ang gasket po nito ay papel lang. So, tignan nyo. Ito ay mamahaling papel. Ayan, yung gasket niya. O, di ba? Since naka-design ito sa mga ganitong kanipis lang na materyales, no, na gasket, hindi mo to pwedeng lagyan ng mga makakapal na gasket, yung mga pilamoid. Ay mga kapatid, itong pyesa na to, ito yung cam follower. Saksak na natin dito. Kabilaan yan meron. Ayan. Pag ito nag-stack up at umingay, yung inyong makina, pwedeng dito rin galing ang ingay dito sa mga cam follower na to. Okay? Kuya Nel, kuha ka naman ng malinis na basahan. Ha? Kailangan natin. Ang bilis gawin. Kaya lang, hindi na ako magbubuo nito dahil mag-edit pa ako ng vlog. Yan, ito naman doon sa pump. Okay? Ito, hindi na lang kita yung ano doon yung isang granahe doon eh. Mga kapatid, abangan nyo bukas yung karugtong nitong vlog ko na ito kasi masyado nang mahaba. Narito pa lang kami sa paglalagay nitong mga cylinder block, no? So matagal pa to. So yan na muna, ito na muna mga pinakita ko sa inyo kanina, ang panoorin nyo ngayon. At ang video ko po bukas, ang vlog ko po bukas ay yung karugtong po nitong pagbuo namin ng makina. Sana po ay panoorin nyo pong lagi ang mga vlogs ni Autorans tungkol po dito sa Volkswagen ni Autorans. At ipapakita po namin sa inyo kung paano namin unti-unting binuo itong makina. Para doon sa mga gustong mag-rebuild or gustong i-overhaul ang inyong makina ay baka po makatulong itong mga vlogs ko po na ito. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans at narito po ang mga kasama nating mekaniko. Ito, batang-bata pa to, Bicolano rin po yan. Kung nakikilala nyo po, yan po sa Bicol. Saan ka sa Bicol? Kamsur. Sa Kamsur din. O, ito, mga taga-Kamsur din yan, sila Glenn. So kung kilala nyo po ito, ayan po si Doms. Ayan. Okay, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat. Bakit ang pinaputukan? Dito! Nasa lang! Umay! Atasin mo! Umay! Yo! Thank you! Dali na!